We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Pipila ka mga school building sa Cagayan de Oro City ang nakitaan og mga liki human sa magnitude 7.4 nga linog. Rason nga temporaryong gispende sa lokal nga kagamhanan ang klase sa mga pampublikong tulungaan alang sa inspeksyon. Ani ang report. Human nga maigo ang magnitude 7.4 sa hinatuan Surigao del Sur nga nakaapekto sab sa dagkadayang lugar sa Mindanao. Gisundan pa sa mga sunod-sunod nga aftershocks. Nakitaan og nagkadayang crack o liki ang mga school buildings sa Cagayan de Oro City. Usa na niini ang Cagayan de Oro City National High School, Junior High School campus sa Barangay Nazareth. Kining usa ka classroom, kita gyud ang pag-crack sa poste. Kita sab ang mga hairline crack sa mga poste sa hallways. Ingon man ang mga crack sa hagdanan, rason nga gibabaga na kini sa school management tungod sa risgo nga hatod. Moabot ngadto sa napulo ka classroom sa City High, Junior High Campus ang nakitaan og liki. Nikandak kita og room to room inspection, entire building, i-check it nato unsa iyang status ug diin ka na atong mga nakita nga aduna gyud no. Automatic kagahapon pag eskwela sa mga bata, gisulod nato sila sa mga classrooms nga nakita gyud nato nga safety sila ug katong mga rooms nga adunay mga cracks, gi-vacate sa nato to way gipasulod. Natipas nga parte sa simento og hilabihan kadako nga crack sa poste. Ingon ani ang atong nakita dinhi sa ikaduhang andana diriya sa SPA building sa Cagayan de Oro City National High School. Kini resulta sa sagunson nga linog nga nasinati dinhi sa lugar. Rason nga nagdeklara ang mayor sa syudad nga undangon usa ang pagtungha sa mga estudyante aron masuta ang structural integrity sa mga school building dinhi sa syudad. Sa maong executive order ni Mayor Rolando Uy, 2 ka adlaw ang gideklarang walay klase gikan December 5 ug 6 kini alang sa post-earthquake damage assessment. Sigon sa LGU, anaa sa 8 ka mga inspection teams ang gipakatag sa syudad nga musuta sa mga school building, public ug private elementary ug secondary schools. Ato nang gina-consider during sa briefing nga kanina kung ay mga kuan bitaw kanay mga structure o kanay mga kuan classrooms nga considering ka-experience patag mga aftershocks, dili na yun na to sila ipagamit, no? For example, na ay ka na mga possible falling debris pa, ano? Ani mga classroom ato nang ginalikayan. Hinoon sa kabahin sa kadagkuan sa City High ug galing madeklara nga dili na gayud luwas ang mga school building nga adunay pagliki. Paningkamutan kuno nila nga dili kini mahimong babag sa pagtuon sa mga estudyante. Mapangitaan nato na og paagi ma'am kay ang ato ang eskwelahan ubay-ubay man pud ang ato mga classrooms gani kagahapon kung kaya pa nato nga i-fuse ang duha ka section gihimo na nato na parang ang uban pud nga mga bata makasulod gid pud og klaro nga classrooms. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Niabot na sa sobra 100 million pesos ang danyo sa mga kabalayan sa hinatuan Surigao del Sur, resulta sa sunod-sunod nga mga pagtayog sukad nga adtong Sabado sa gabi. Gawas sa kabalayan, usa sa pinakanadanyos nga istruktura ang tower og radar sa Pag-asa Hinatuan Station. Ani ang report ni RG Relator. Gitabok sa GMA Regional TV sakay sa bangka ang Puro 4 City Tabok Barangay Aquino nga mao'y Pinoy-anan sa kadaghanan sa mga anaa sa evacuation grounds.
Tataw ang kadaghan sa mga balay, labi na kilid sa bukana nga nangadanyos og nidapa na sa tubig. Natunga sa human ni bigay ang atop sa ilang covered court. Sa sobra 20 ka tuig ni Gregorio nga nagpuyo sa lugar, karon pagyud matud pa siya na wad-an og panimalay tungod sa linog. Lisod sab kayo sir nga kanang ingon pa nato nga way ka suportar gamay bisag naa lang gamay mga lansang bagon sa bara. Mga may madawat namo og panalangin okay ra. Ang balay ni Gina ni dapa na human ni bigay ang mga pundasyon. Busa nahimo na kining dalan sanglit ni tabo na kini sa ilang agianan. Among panginabuhian bilyaran namo sir nga damage so na gyud niya. Pinundar namo to sa pila ka tuig ikan pa sa una. Almost 20 years more than pa. Nya karon wala na gid sir nya ambot magunsa na lang may ani karon. Si Nanay Miriam sayo pa lang nibiya na aron motabok sa evacuation area. Bakwit mi sir kay mahadlo kami mahugmakan mi aning among balay kagugmak ko na ra ba na o. Nangabali na mga bris ana sa lagunting lilikado na kung additional paglinog. Panawagan nila. Nanginaot mi nga matabangan mi dinhi kay halos hurot gyud mi diri sir nangabagsak ang among kaugalingon pila lang ang nakabarog pero naagyoy diferensya. Gawas sa kabalayan, usa sa istrukturang pinakanadanyos ang tower sa hinatuan Pag-asa Radar and Synoptic Station. Nakitaan na og liki ang column ug beam sa ilang tower, busa di na kiniluwas pa. Danyos sa sabmatod pa ang ilang mga kable, waveguide ug uban pa. Sa ngayon wala na dahil marami pong damage sa taas. Enough na muna namin yung nag-shutdown muna tayo ng radar. Dakong kawadon ang pagkadanyo sa mga ekipo. Sanglit usa sila sa nagabato og National Weather Forecast. Sa karon, manual ang ilang ginahimong observation. Kung kaya namin makapag-observe 3-hourly gagawin po namin. Kapag may mga aftershocks, lumalabas kami kaya nagkakaroon ng delay ng transmission ng mga weather observations. Yung mga weather parameters like temperature, pressure, wind, clouds. Gipailaw na sa state of calamity ang hinatuan. Ana sa hapit 4 million pesos ang ila calamity fund nga itabang sa mga biktima sa linog. Ang plano namin, i-summarize namin lahat yung mga totally damaged at doon kami mag-start. Bibigyan siguro ng mga assistance yung mga totally damaged para magkaroon sila ng at least maka-recover sila ng konti at makapagawa sila ng konting shelters. Gisugdan na sab ang pagpanghatag og food packs gikan sa DSWD sa mga apektadong residente. Nagpahigayon na sab og Geologic Impact Survey ang FIVOG sa hinatuan. Ako si Ari Gil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Balik na sa normal ang supply sa kuryente sa hinatuan Surigao del Sur. Human ang sunod-sunod nga pagtayog. Atong sayron ang mga katikaran dira kauban si Argil Relator nga live manukad sa hinatuan. Argil? Ken, kung naanay kuryente, doon na pa'y pipila ka mga lugar din sa hinatuan nga wala pa'y supply sa tubig. Luyo sa sunod-sunod nga pagtayog sa hinatuan tungod sa aftershock sa balik sa normal na ang supply sa kuryente sa lungsod. Buta nga, gipasalamatan sa mga residente labi na og gabii nga doon na sila'y suga kay sagad gabii mo tayog ang kusog nga aftershocks. Samtang, nibalik na sabang supply sa tubig sa sentrong bahin sa hinatuan. Apan doon na pa'y mga lugar labi na sa kadtong anaa sa island barangays ang wala pa'y supply sa tubig tungod na nga daot matud pa og na-disalign ang mga pipeline. Padayon pa kining gina-repair sa Hinatuan Water District. Samtang, 9:36 kagabi gitay og nasab og magnitude of 5.8 ang lungsod sa Caguait nga nabati sa hinatuan og ubang lugar sa Mindanao. Nag-set up na sab og modular tents sa evacuation center ang LGU nga mao'y temporaryong kapasilungan sa mga residenteng namakwit. Ken kagahapong adlaw nag-convene na ang MDRMC o napahigayon sa meeting no separately kining sa hinatuan ng lungsod ingon man sa lungsod sa Caguait aron hisgutan ang mga development ug assessments sa gipahigayon nga Ardana ingon man ang mga lakang panilang paghimuon sanglit gilauman pa ang mga aftershock. Kanang litas gikan dinhi sa hinatuan Surigao del Sur, Kent. Igang salamat Argil og amping mudiha. Mga kapuso, subling na sinati ang bugnaw nga hanging amihan sa nasod. Apektado sa hanging amihan ang extreme northern Luzon sumala sa Pag-asa, samtang easterly sab ang nakaapekto sa eastern section sa nasod.
Gikan buntag hangtod sa hapon ug gabi dakong bahin sa Mindanao ang makasinati og pag-ulan base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka lugar nga posibleng maghatud og baha ug landslide. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mindanao State University Marawi Campus gihunong una ang klase alang sa mga psychological interventions nga paghimuon sa mga estudyante human ang pagbusikad sa bomba ni adtong Domingo. Aminado man sab kuno ang MSU Marawi nga aduna sila kakulangon apan gihimo kuno nila ang tanan aron maprotektahan ang eskwelahan lakip mga estudyante ug mga residente nga anaa sulod niini. Gani temporaryong gisuspende sa kadagkuan sa Mindanao State University Marawi Campus ang tanang academic activities sa universidad human ang nahitabo nga pagbusikad. Sumala ni Attorney Shidik Abantas, ang University Secretary, nga adunay ginaanda mang eskwelahan nga mga psychological interventions alang sa mga nagpabilin nga mga estudyante sa MSU. I don't think may capacity ang university to prevent it. In fact, sometimes hindi enough ang government even to prevent it. So, naintindihan namin yung point. Maybe nagpo-point sila sa security ng university. Yes, we could have done something even better. Pero ang idea is we can only do so much based on our capacity. We always go back to the idea na university kami, hindi kami Department of National Defense or PNP. Yung mga estudyante namin na nandito sa campus, which is majority ng mga estudyante namin na nandito sa campus, will still go to their colleges by instruction of their deans and department heads for psychosocial intervention. So may mga activities na hindi academic. So yun ang gagawin namin this week. Upat ang patay human gihapak og bagyong Michang ang India. Gani apektado ang operasyon sa airport human gibaha ang runway. Kalbaryo karon matag adlaw sa mga residente ang gibaha nga kalsada sa mga syudad nga Chennai ug Tamil Nadu sa India. Kini epekto sa pagsulod sa severe cyclone. Gani ana-ana sa upat ang patay sa baha sa Tamil Nadu State. Pipilasab ka gambalay ang nahugmak sumala sa State Disaster Management Minister. Nawadan sab og kuryente ang pipila ka lugar sukad pa niadtong Lunes. Gilaumang maglandfall ang severe cyclone Michang sa baybayon sa Andhra Pradesh niadtong Martes sa buntag. Tungod niini nakaalerto na ang otoridad sa India. 11 kapatayng lawas sa mga climbers ang narecover sa rescue team sa Indonesia. Human naabdan sa pagbuto sa bulkan nga Marapi. Tulo ka survivors ang naluwas niadtong Lunes sa Indonesia human mibuto ang bulkang Marapi sa West Sumatra. Nahunong ang search and rescue operations gumikan sa kaluwasan sa mga rescuer. Ang rescue team nga naka-recover sab og 11 kapatayng lawas sa 75 ka climbers nga nasa lugar niadtong Domingo dihang mibuto ang bulkan. Anasab sa 49 ka climbers ang nahiklin sa lugar nga nakahiagom og mga paso sa lawas. Samtang naapa sa 12 ka climbers ang missing sa kasamtangan sumala sa otoridad. Ang buong bulkan nga adunay 9,485 feet ang gitas-on ang nagbuga og aso nga anaa sa 3 ka kilometro ang gitas-on. Ang bulkang Marapi ang usa sa aktibong bulkan sa Indonesia. Usa ka barangay kapitan sa Gipo, Zamboanga del Sur ang gipusil sa riding in tandem suspects. Samtang usa sa mga suspect ang patay ug kauban niini ang dakpan atol sa operasyon sa kapulisan. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Daling gidala sa usa ka ospital sa Pagadian City ang re-elected barangay kapitan sa poblasyon sa Gipo, Zamboanga del Sur nga gilang si Jerry Oler, 60 anyos. Human kini gipaarakan sa riding in tandem suspects pasado alas 11 sa buntag adlawng Sabado. Si Oler, usa sab kuno ka kandidato sa Liga ng mga Barangay sa ilang lungsod. Sumala sa kapulisan, sakay sa sakyanan niini ang barangay kapitan nga pahawaay na unta sa iyang balay dihang adunay motor ang mihunong tungod sa ilang sakyanan. Sumala pa, adunay sulat alang kang kapitan nga kinahanglan kunong pirmahan. So, nangutana ang duha ka suspect nga kinsa si kapitan, karon si kapitan po, ako siya unang lain nga pagduduhan, isulti siya na ako si kapitan. Pagpuok sa suspect sa iyang bag,
Kay lagi, sulat daw na iyahang ikuha ni Kapitan, pusil ang nakuot niya sa bag, pusil dito si Kapitan. Nakahiagom og samad pinusilan sa nawong og abaga ang biktima. Hinuon, ana-ana kini sa maayong kahimtang human gipaubos sa operasyon. Samtang, patay ang suspitsado nga gilang si Rogelio Albios Jr. Human mailog sa anak nga lalaki sa kapitan ang pusil nga gigamit sa sospek ug napusilan matud pa sa anak ang sospek. At usab sa hot pursuit operation sa susamang adlaw, nadakpan ang kaubanan sa sospek nga nailhang si Johnny Mahinay. Sumala sa kapulisan, gun for hire ang mga suspitsado tungod gibutyag matud pa sa usa ka suspitsado nga adunay nagsugo kanila aron ipapatay ang kapitan. Gibayran matud pa sila og 10,000 pesos ug aduna pa kini balanseng 90,000 pesos kanila. Kung kaso niya, na-find na mo, kining yang gi-reveal karon nga nasugo nila, mao na po ni ang gi-call ka na mo process of law. So, amo na po ni siyang i-file na po na mo ang kasuan. Siya na po mahimong testigo. Hindi ko ka istorya karon panahon na either politically motivated ba o personal kay wala ko mga na kuha ditong gasugo nila. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Adapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atangi ang kulba hinab nga Game 1 sa NCAA Season 99 Finals Basketball Tournament nga masaksihan live sa GTV. Masaksihan unya ang unang hugna sa dula sa Mapua Cardinals kontra San Beda Red Lions alas 2 sa hapon. Kinsa kaha ang ilhong daog sa dula unya o kinsa kaha ang baghong hero sa game. Atangi ang nagkainit nga paragsangka sa mga team live unya sa GTV. Barangay Indahag Council nanawagan sa mga residente nga likayan ang paglabay sa ilang mga basura sa mga bakanting luna sa ilang barangay. Mga opisyal mihatag nga aghat nga sundon ang oras ug adlaw sa pagkolekta sa basura. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Daw mosunod nga dump site area kining bakanting luna sa sitio Quarry, Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City tungod sa mga basura nga ginalabay sa lugar. Sumala sa mga opisyal sa barangay nga usa ka pribadong luna ang daw gihimo ng basurahan sa pipila ka mga residente. Sigon sa mga opisyal sa barangay, wala pa kuno nila nahibalan kung kinsa ang responsable sa paglabay sa mga basura apan mihimo na kuno sila og investigasyon kalabot niini. Na-shock mi nga pag-adto dito nga ingon ato kadaghan nga mga basura ugma magpahigayon mi og clean up drive didto sa site. Hinuon aminado ang barangay nga adunay pagkalangan usahay sa pagkolekta sa ilang mga basura. Apan gihangyo na kuno nila ang Klenro nga hatagan gyud og higayon ang ilang barangay alang sa pagkolekta sa basura. Gani, matag adlang Lunes ug Huwebes alas 6 sa buntag ang ilang schedule sa garbage collection. Mihangyo sab sila sa mga residente nga iobserba ang pagsegregate sa mga basura una kini ipagawas sa ilang balay. Amo pong girekurida gahapon dito sa area sa mga residente nga kinahanglan magpagawas sila basura ganaan ang truck dili biyaan kay ang mga iro mo kuan sa mga basura o kinahanglan ang sako nga nakabasura nakahikot siya para dili mabungkag. Pahimangno nila nga likayan ang paglabay sa mga basura bisan asa tungod ang masakpan posible kuno nga mag-atubang og kaso ubos sa Solid Waste Management Act. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila ka mga mag-uuma sa Zamboanga City, aminado nga walay interes ang kasagaran sa ilang mga anak sa pagpanguma. Usa kini sa nakitang problema karon sa gobyerno, ilabi pa nga nagkatiguang na ang mga mag-uuma. Butang gihatagan og pagtagad sa Office of the City Agriculturist sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Aminado ang pipila ka mga mag-uuma sa Zamboanga City nga talagsa na lang kuno sa kabatanunan ang misulay sa pag-uma. Matud sa mga mag-uuma sa Purok 9 Barangay Tugbungan, sagad sa ilang mga batanong anak ang mas gipili pa ang manarbaho sa syudad kumpara sa pag-uma. May mga tayo kung may sembrador palay.
Kay tatrabal akong truck niya lang. Biro sinturan, tiyan tunalondo. Dili kalimot sa mag-uma nga si Ramon Malikay nga gamay ra gyud ang kitaon sa pag-uma. Daghan pa dinhi ang failure panahon sa kalamidad. Ay, hindi ma. Mucho tatrabaho, kere man. Lugi lang pirmi. Amo nila discourage. Kasi ansina man baha. Nasindi sila trabaho na ma-ortoli. Nanay kami ko sa kumi, si Sumi Alpalay. Alang sa Agri-Party List, angay kunong tagdon sa gobyerno ang pag-asenso sa pag-uma aron maengganyo ang kabatanunan. Kaya ang una natin dapat gawin, at yan ang lagi ko sinasabi, kailangan siguraduhin natin na may kita ang ating mga lokal na magsasaka. Paano mang magsasakayan, kailangan siguraduhin nating may kita. Dahil para sa akin, sila ang ating food security soldier. Gibutyag sa Office of the City Agriculturist ang average age sa mga mag-uuma karon sa Pilipinas ang ana-ana sa 57 anyos. Busa target nila karon nga maengganyo ang kabatanunan sa pag-uma pinaagi sa pakigtambayayong sa Department of Agriculture. As part of our mandate is we are really encouraging mga jóvenes to get involved na agriculture through programs, the aton projects and activities to entice them to be really active in agriculture. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila ka mga lumad nga namasko sa Davao City, nagrambol. Tungod ni ini, kapin 400 ka mga lumad nga ana nagtinir sa dakbayan ang gipapauli na sa ilang mga lugar. Dugang detalye sa akong report. Nagrambol kining grupo sa mga lumad Sabado sa gabi, ilawom sa Agdao flyover sa Davao City. Gibutyag ni Police Captain Rizalito Clapis III, Deputy Station Commander sa Santa Ana Police Station sa Superadio, Davao, nga nagagubot ang maong mga lumad nga gikan pa sa Talaingod, Davao del Norte. Tungod wala kini nagkasinabot pagbahin sa kwartang natigom sa ilang pagpanaygon. Ang uban, duna pa'y bit-bit nga panghapak. Makita usab ang uban nga nagninabayay pa. Taod-taod, madungog na ang sirena sa kapulisan ug didto na naundang og kadali ang kagubot. Apan taod-taod, nagsugod na usab ang sinumbagay. Allah, dilianay naman. Gani bisan nangabot na ang mga pulis, may balik gihapon pag sinumbagay ang maong mga lumad. Nag-standby sila diri sa atong area, may Agdao flyover. Tapos siguro naginom-inom sila, mga kauban na gud sila. O nag-riot sila kay nag-aaway sa kwarta siguro. Sumala sa kapulisan, unom ang ilang nadakpan nga maoy nagpasiugda sa maong kagubot. Busa, pagkabuntag, giistorya mismo sa hepe. Sa Santa Ana Police ang mga lumad nga namuyo ilawom sa Agdao flyover. Hindi mo mag-away diri sa atong syudad, ha? Peaceful man atong syudad. Ayun ninyo, makarya itong isang adlaw nga inyong kagrupo mag-away-away. Ha? Nabantayan na ito atong mga anak. Human ni ini, usa-usa nga gipasakay sa dakong truck sa LGU Davao ang anaa sa kapin kung kulang 400 ka mga lumad aron ihatod papauli sa ilang lugar sa Talaingod, Davao del Norte. Gawasan hitabong rayot, dakong risgo matod pa sa mga lumad ilabi na sa mga gagmayng bata ang mamuyo duol sa kalsada. Ginabawal sab sa dakbayan ang magpalimos ug muhatag og limos. Bawal muhatag kay dakpon ang muhatag, di ba? Anyway, naluoy man ta pero sometimes ang atong kaluoy po dili po pwede mo tolerate sa ilaha. Magsige na lang sila ginana, magdala na lang sila triple may magkadaghan sila. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana. Para sa At Home with GMA Regional TV. Anaa sa 24 ka barangay sa Zamboanga City ang giilang drug-free barangay sa Dakbayan. Kini ang gibutyag sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PIDEA 9 atul sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Deliberation. Sa 24 ka barangay nga gideklarang drug cleared, 3 ka barangay ang nadugang sa listahan nga mao ang Barangay Dita, Tagasilay ug Lamisahan as of November 24 ning tuiga. Among assessment gihimo kauban ang DILG 9 o Kapulisan, Department of Health ug local government sa Dakbayan. Laumang makadawat og 150,000 pesos cash incentive ang 3 ka barangay gikan sa lokal nga kagamhanan. Kini base sa resolution nga giaprubahan sa City Anti-Drug Abuse Council. Mga kapuso, 19 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website
sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.